Magandang hapon mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Ngayong gabi or ngayong hapon hanggang mamayang gabi and bukas sa madaling araw, magpapatuloy pa rin itong generally maaliwalas sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa. May tsansa pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Yung mga pag-ulan na ito ay hindi naman po natin inaasahan na magtatagal and makikita natin dito sa ating latest satellite images na itong mga makakapal na kaulap pa sa southern Mindanao as well as itong eastern portion ng Luzon. Ito po yung mga approaching cloud sa dulot ng isang possible na thunderstorm. So, asahan po natin ngayong gabi hanggang bukas na madaling araw may mga panandalian po tayong pag-ulan over these areas. Pero gayon pa man, generally fair weather ang ating inaasahan sa mga susunod na araw. At patuloy yung ating pag-monitor sa bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Latest location natin kaninang hapon, 3 p.m. It's itong super typhoon na may international name na Bavi. Huling namataan sa layong 2,845 kilometers silangan ng Eastern Visayas. May taglay itong lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 205 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 250 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito ng pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. So ngayong araw hanggang Tuesday wala po itong magiging epekto sa magiging lagay ng ating panahon as well as yung sea condition ng ating bansa. Magpapatuloy yung generally westward na paggalaw nito sa mga sunod na oras and then west-northwestward sa mga sunod na araw. Posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday na kung saan pagpasok ng ating PAR, posibleng mag-issue na agad po tayo ng tropical cyclone wind signals or signal number 1 dito sa northern and eastern portions ng northern Luzon. Inasahan natin na magpapatuloy yung generally west-northwestward na paggalaw nito papalapit sa ating kapuluan. So yung highest wind signal na posible nating ma-issue para sa bagyong ito ay wind signal number 2 or number 3. Hindi natin inaalis yung posibilidad ng signal number 4 dito sa area ng Batanes. So less likely man na maglandfall itong bagyo na ito, posible itong mag-close approach or bahagyang lumapit sa area ng extreme northern Luzon. So saan po natin possible sa mga susunod na araw itong mga malalakas sa buksan ng hangin, posibleng mapaminsalang hangin, especially dito sa area ng extreme northern Luzon. Meanwhile, for Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa, towards the end of next week, yung mas magiging concern naman natin ay yung malakas na habagat. Yung epekto ng ating southwest monsoon ay magpapaulan dito sa malaking bahagi ng Metro Manila as well as itong western section ng Luzon, Visayas, and Mindanao. At ito po yung ating magiging lagay ng panahon bukas ito sa Luzon. So tulad ngayong araw for Metro Manila and most of Luzon, wala naman tayo inaasahang mga sustain o yung mga tuloy-tuloy na pag-ulan. So generally fair weather, maaliwalas sa panahon. May tsansa pa rin ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, tulad sa Luzon po, wala pong magiging epekto. Muli, wala pang epekto itong super typhoon sa labas ng ating PAR by tomorrow. Easterlies pa rin yung ating magiging dominanteng weather system. So asahan pa rin natin itong mainit at malinsangang panahon for Palawan, Visayas and Mindanao. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil nandiyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan or sa ating sea condition for the next 24 hours, so as of now, wala pa naman tayong nakataas na gale warning. And for the next 24 hours, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero dahil nga sa papalapit na bagyong Bavi, itong super typhoon na ito posibleng magdulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa eastern seaboards ng Luzon at Visayas sa mga susunod na araw. So prior to its approach over extreme northern Luzon area ay posible po tayong mag-issue ng gale warning in the coming days. And para naman sa magiging lagay ng ating panahon for the next 3 days, so ngayong araw, Saturday, over the weekend, hanggang sa araw ng Miyerkules, malaking bahagi ng mainland Luzon. So sa mga syudad ng Metro Manila, Baguio at Legazpi, magpapatuloy pa rin itong maaliwala sa panahon. Generally fair weather at nandiyan pa rin yung mga tsansa ng localized thunderstorm. So up until Wednesday, wala pa tayong inaasahang mga malalakas na pag-ulan. Pero possible po beyond this 5-day forecast, which is mataas po yung uncertainty dahil papalapit nga itong bagyong Bavi sa ating kalupaan. Yung mas tulad po na nasabi ko kanina, yung mas magiging concern natin in the coming days for Metro Manila and most of the country
especially itong western section ng Luzon at Visayas ay yung muling pag-iral ng habagat. So possible po Thursday onwards, Thursday, Friday up until Saturday, posible po magsisimula tayong makaranas ng maulang panahon sa western section ng ating bansa, which includes Metro Manila and western portions ng Southern Luzon. Sa bahagi naman ng Visayas, so dito sa area ng Iloilo City, asahan po natin, ito po yung mga lugar na unang makakaranas ng muling pagbuguso ng habagat o yung southwest monsoon. As early as Wednesday, no, asahan po natin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa area ng Iloilo. And generally fair weather ang ating mararanasan for the rest of Visayas. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan po natin itong kanlurang bahagi ng Mindanao, particular na sa Zamboanga Peninsula sa araw ng Miyerkules. Asahan po natin itong maulang panahon na dulot ng hanging habagat. Meanwhile, sa mga nalalabing areas ng Mindanao, generally fair weather ang ating inaasahan hanggang sa araw ng Miyerkules. Pero tulad nga po na nasabi ko kanina, Thursday onwards, asahan po natin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa. At ang haring araw sa Kamaynilaan ay lulubog mamayang 6:30 ng hapon at sisikat naman bukas sa ganap na 5:32 ng umaga. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga posibleng isyong warnings or advisories sa mga sunod na araw, so inuulit ko po, no, possible entry ng PAR ng bagyo ay by Wednesday. So as soon as it enters the Philippine Area of Responsibility, ay agad po tayo maki-issue ng tropical cyclone bulletins. At posible tayong magkaroon agad ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa northern and eastern portions ng Northern Luzon. So para po sa mga products na ito, sa mga warnings and advisories na ito, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang hapon sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nag-uulat.